Huwag kang mag-alala, attorney. Pipirma siya. Wala naman siyang ibang mapupuntahan, hindi ba? Isa lang siyang gamit na expired na ang silbi sa mansyong ito. Ang mga salitang yon ay hindi sinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang tinig na mababa, malamig, at walang bahid ng emosyon na para bang ang pinag-uusapan ay isang lumang silya na itatapon sa basurahan at hindi ang babaeng kasal sa kanya sa loob ng 2 taon. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina sa aking mga kamay. Hawak ko ng mahigpit ang kanyang paboritong itim na terno. Magdamag ko itong inayos. Ang mga daliri ko ay tadtad ng maliliit na tusok ng karayom, namumula at mahapdi. Dahil sinigurado kong hindi makikita ang tahi sa mamahalin niyang damit. Inubos ko ang huling ipon ko para bumili ng sinulid na gawa sa seda. Dahil alam kong ayaw niya sa mga mumurahing bagay. Akala ko, kapag nakita niya ito, baka sakaling ngumiti siya. Baka sakaling makita niya na kahit papaano, may silbi ako. Pero ang narinig ko ay ang katotohanan na dumurog sa huli kong pag-asa. Isang patak ng dugo mula sa aking daliri ang pumatak sa sahig na gawa sa marmol. Hindi ko naramdaman ang sakit ng tusok ng karayom kanina, pero ngayon, parang tinutusok ng libu-libong punyal ang dibdib ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa aking mga kamay na magaspang dahil sa pagkukuskus ng sahig, paglalaban ng kanyang mga damit, at pagluluto ng kanyang pagkain. Ang mga kamay na ito na naglingkod sa kanya ng buong puso, sa paningin niya ay wala pa ring halaga. Biglang bumukas ng maluwag ang pinto. Iniluwan nito si Rafaelo. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, parang dagat na handang lumunod ng kahit sino. Nang dumapo ang tingin niya sa akin, wala akong nakitang gulat. Wala ring awa, tanging pagkayamot lang. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong niya, habang inaayos ang kanyang relo na mas mahal pa yata sa buhay ko. Inangat ko ang terno, nanginginig ang mga kamay. Yung coat mo, Raf, inayos ko na. Yung punit sa may braso, hindi na halata. Naisip ko baka kailangan mo bukas sa meeting. Hinablot niya ang damit mula sa akin. Tinitigan niya ito sandali, tapos ay inilapit sa kanyang ilong. Isang ngimi ng pandiri ang gumuhit sa kanyang labi. "Amoy kusina," sabi niya nang walang gatol. At amoy, mahirap. Sa isang iglap, nilukot niya ang terno na pinagpuyatan ko at walang habas na inihagis sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Ang tunog ng tela na bumagsak sa plastik na basurahan ay parang kulog sa aking pandinig. Iyon lang ba ang halaga ng pagmamahal ko? Basura? Huwag mo na akong abalahin, Talia. May bisita ako ngayong gabi. Siguraduhin mong presentable ka. O kung hindi, huwag ka na lang magpakita. Utos niya bago ako talikuran at bumalik sa kanyang mesa. Nanatili akong nakatayo doon, parang estatwa na unti-unting nadudurog. Bumalik sa alaala ko ang gabing iyon. 2 taon na ang nakararaan. Ang usok ng sigarilyo sa sugalan, ang halakhak ng mga lalaking lasing, at ang boses ng aking ama-amahan. "Sige na, kunin niyo na siya. Bayad utang. Magaling yan magtrabaho. At bata pa." Binenta ako na parang hayop at ang nakabili sa akin ay isang demonyo na ang tanging layunin ay parusahan ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Kinagabihan, ang mansyon ay napuno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ibang-iba sa amoy ng mantika at sabon na nakakapit sa akin. Dumating siya, si Isabela, ang babaeng perpekto sa lahat ng aspeto. Ang kanyang buhok ay makintab, ang kanyang balat ay makinis, at ang suot niyang damit ay sigurado akong nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng buong barangay namin sa 1 taon. Nakatayo ako sa gilid ng dining table. Suot ang aking kupas na bestida na pinilit kong plansahin para magmukhang maayos. Ako ang naglagay ng pagkain sa kanilang plato. Ako ang nagsali ng wine sa kanilang baso. "Babe, ang sarap ng steak," puri ni Isabela habang hinihimas ang kamay ni Rafaelo na nakapatong sa mesa.
Saan mo nakuha ang cook mo? Hindi sumagot si Rafaelo, ni hindi niya ako tinapunan ng tingin. Humigop siya ng wine at nagsalita, nang parang wala ako sa paligid. Hindi yan, cook. Katulong lang yan na minana ko sa mga problema ng tatay ko. Napahinto ako sa pagbuhos ng tubig. Muntik nang umapaw ang baso. Ang sikip ng dibdib ko, parang pinipiga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ako ang asawa niya. Na ako ang nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Na ako ang nagigising ng madaling araw para siguraduhing mainit ang kape niya. Pero nanatili akong tahimik dahil iyon ang turo sa akin ng mundo. Ang mga tulad ko ay walang karapatang magsalita. Tinapos nila ang hapunan na nagtatawanan habang ako ay tahimik na nagliligpit ng mga pinggan. Nilulunok ang mga luha kasabay ng mga mumo ng pagkain na natira. Nang makapasok ako sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina, ang kwartong tinutulugan ko dahil ayaw ni Rafaelo na tabi kami. Tumunog ang lumakong cellphone. Unknown number. Kinabahan ako. Isang kaba na pamilyar at nakakasulasok. Sinagot ko ito. Talia, anak. Ang boses na yon, ang boses na laging amoy alak at sigarilyo, ang ama-amahan ko. Wala na akong pera, tay. Ibinigay ko na lahat nung nakaraang buwan. Bulong ko. Pilit na pinatatatag ang boses kahit nanginginig na ang tuhod ko. Tumawa siya sa kabilang linya. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ko. Alam ko naman na marami kang paraan, anak. Lalo na dyan sa asawa mong bilyonaryo. Kailangan ko ng 500,000 bukas. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Nababaliw na ba kayo? Gagawa ka ng paraan. Pagbabanta niya. At seryoso ang tono niya ngayon. Dahil kung hindi, baka mapilitan akong kausapin si Rafaelo. Baka gusto niyang malaman ang totoo tungkol sa nanay mo. Alam mo naman kung gaano niya kamuhi ang pamilya natin, di ba? Kapag nalaman niya ang sekreto, sa tingin mo, bubuhayin ka pa niya? Nabitawan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa kama. Pero ang mga salita niya ay nanatiling nakatatak sa utak ko. Napaupo ako sa sahig. Yakap ang aking mga tuhod. Sa labas, naririnig ko ang malakas na ulan na humahampas sa bubong. Pero mas malakas ang bagyo sa loob ng dibdib ko. Ganito na lang ba? Habang buhay na lang ba akong magiging bihag ng takot at utang na loob? Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay pagod na pagod na. Ang mga mata niya ay humihingi ng saklolo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang umaga ay dumating ng walang dala, kundi ang bigat ng panibagong araw. Bit-bit ang isang malaking bayong na gawa sa abaka. Palihim akong tumakas sa likurang bahagi ng mansyon habang tulog pa ang mga gwardya. Sa loob ng bayong ay ang aking mga inabel, mga telang hinabi ko, ng mano-mano sa loob ng maraming buwan. Ang bawat sinulid ay saksi sa aking mga luha. Ang bawat disenyo ay kwento ng aking pangungulila. Ito na lang ang natitira kong yaman. Ito na lang ang pag-asa ko para mabuo ang 500,000 na hinihingi ng aking ama-amahan. Tumuloy ako sa palengke ng Quiapo, sa isang sulok kung saan nagtatagpo ang amoy ng mga bulaklak, usok ng jeep, at pawis ng mga taong naghahabol sa buhay. Ate, bili na po kayo. Alok ko sa isang ginang na mukhang turista. Inilatag ko ang isang runner na may disenyong kusikus o alon ng dagat. Pulido po ang pagkakagawa nito. Tunay na bulak sa Ilocos. Hinawakan ng ginang ang tela. Alam kong naramdaman niya ang kalidad nito. Pero nang makita niya ang suot ko, isang simpleng t-shirt at maong na kupas, biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. 500? Ang mahal naman! Reklamo niya. Kahit na alam kong ibinebenta ito sa mall ng libo-libo. 200 na lang. Napalunok ako. Masakit sa dibdib na barati ng pinaghirapan ko, pero narinig ko sa isip ko ang banta ng aking ama-amahan. Baka gusto niyang malaman ang totoo. Sige po, bulong ko. Tinatanggap ang gusot-gusot na papel na pera.
Para akong nagbebenta ng piraso ng aking kaluluwa sa halagang barya. Nakaipon ako ng konti, pero kulang na kulang pa rin. Mabigat ang loob na umuwi ako sa mansyon bago magtanghali. Dumiretso ako sa lumang bodega sa likod ng bahay, ang aking santuwaryo. Doon ko itinago ang aking teka-teka, ang lumang panghabi na minana ko pa sa aking tunay na ina. Pero pagbukas ko ng pinto, nanlamig ang buong katawan ko. Wala na ang maindayog na tunog ng kahoy. Ang tumambad sa akin ay isang trahedya. Ang aking panghabi ay wasak-wasak. Ang mga kahoy ay pinagpukpok at ang mga sinulid na nakasalang na sana ay magiging isang magandang kumot ay putol-putol. Nagkalat sa sahig na parang mga bitukang niluray. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Isabela. Ang kanyang mamahaling stiletto ay nakatapak sa ibabaw ng aking mga sinulid. Hawak niya ang isang gunting. "Oops!" sabi niya, sabay takip sa bibig na may bahid ng mapulang lipstick. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Akala ko kasi basura. Lilinisin ko sana ang bodega para paglagyan ng mga painting ko. Masyadong masikip eh. Nanginig ang mga tuhod ko. Gusto kong sumugod. Gusto kong sumigaw. Ang teka-teka na yon ay hindi lang kahoy. Iyon ang alaala ng nanay ko na nagturo sa akin na ang buhay ay parang paghahabi. Kahit magulo ang mga sinulid, kaya itong ayusin. Ngayon, pati iyon ay kinuha na nila. Bakit? Iyon lang ang lumabas sa bibig ko. Isang paos na bulong. Nagkibit balikat lang siya at naglakad palampas sa akin. "Huwag ka nang mag-inarte, Talia. You were meant to be poor. Stop pretending you have talent." Naiwan akong nakaluhod sa sahig. Iniipon ang mga putol na sinulid sa aking dibdib, habang ang alikabok ng bodega ay humahalo sa aking mga luha. Kinagabihan, habang naglilinis ako ng library ni Rafaelo, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Kailangan kong maging matatag. Kung wala na ang paghahabi, hahanap ako ng ibang paraan. Pumasok si Rafaelo. Amoy alak na naman siya. Napansin niya ang mga sugat sa kamay ko. Mga gasgas mula sa pagpupulot ng mga kahoy kanina. "Anong nangyari dyan?" tanong niya. Hindi dahil nag-aalala, kundi dahil nandidiri siya sa dumi. "Wala po. May inayos lang," sagot ko habang pinupunasan ang kanyang mesa. Humalakhak siya ng mapakla. Lumapit siya sa akin. Ang anino niya ay tumatakip sa liwanag ng lampara. "Inayos? Gaya ng pag-aayos ng nanay mo sa buhay ng pamilya namin. Sinira niyo ang lahat. Tapos ngayon, mag-asta kayong taga-ayos." "Hindi ko kasalanan ang ginawa ng nanay ko, Raf," sagot ko ng mahina. Ilang beses ko na itong sinabi, pero hindi siya nakikinig. Naniniwala siya na ang nanay ko ang kabit ng tatay niya. Ang babaeng naging dahilan kung bakit namatay sa sama ng loob ang nanay niya. Loyalty runs in the blood, Talia. At sa dugo mo, walang katapatan. Puro lang panlilinlang, mariin niyang sabi, bago siya pumasok sa banyo para maligo. Nang maiwan ako, nanginginig ang mga kamay ko sa galit at sakit. Sa pagpupunas ko sa ilalim ng mga libro sa kanyang estante, may nasagi akong isang bagay sa likod ng mga makakapal na encyclopedia. Isang kahon, yari sa lumang nara na may ukit na mga rosas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin na buksan ito. Alam kong bawal pakialaman ang gamit niya, pero ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Dahan-dahan kong inangat ang takip. Ang amoy ng luma at matamis na sampagita ay sumingaw mula sa loob. Walang laman kundi isang litrato at isang tuyong bulaklak. Kinuha ko ang litrato. Luma na ito, sepia ang kulay. Nasa litrato ang tatay ni Rafaelo, bata pa at nakangiti ng pagkatamis-tamis. At sa tabi niya ay isang babaeng hindi ko kilala. Hindi ito ang nanay ko. Kilala ko ang mukha ng nanay ko kahit sa panaginip. Ang babaeng ito ay mas maputi, mas sopistikada, at may nunal sa gilid ng labi. Pero ang nakatawag ng pansin ko ay ang kwintas na suot ng babae. Isang kwintas na may palawit na hugis kalahating buwan
na pinalamutian ng maliliit na diamante. Nanlamig ang buong katawan ko. Kilala ko ang kwintas na yan. Nakita ko yan na nakasabit sa leeg ni Isabela noong nakaraang gabi habang ipinagmamalaki niya sa mga bisita na isa itong family heirloom o pamanang alahas ng kanyang pamilya. Paano napunta ang kwintas na yan sa kanya? Kung ang babaeng ito ang tinutukoy ni Rafaelo na sumira sa pamilya niya, bakit nasa kay Isabela ang alahas? At bakit parang may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti ng aking kontrabida? Huminto ang tunog ng tubig mula sa banyo. Nabalik ako sa realidad. Ang bawat patak ng tubig na tumitigil ay parang babala na bilang na ang bawat segundo ko. Dali-dali kong ibinalik ang litrato sa loob ng kahon. Pero sa sobrang pagmamadali ko, ang tuyong bulaklak ng sampagita ay gumuho sa ilalim ng aking mga nanginginig na daliri. Naging alabok ito, sumama sa hangin at nag-iwan ng isang bakas na hindi ko na mabubura. Nanginig ang buong pagkatao ko. Hindi ko na maibabalik ang bulaklak. Hindi ko na maibabalik ang katahimikan sa loob ng library na ito. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Rafaelo, nakatapis lang ng puting tuwalya sa kanyang baywang. Ang kanyang matipunong dibdib ay may mga butil pa ng tubig na dahan-dahang gumagapang pababa. Ang kanyang buhok ay basa at nakalaylay sa kanyang noo na nagbibigay sa kanya ng isang anyong mas bata. Pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matanda sa galit. Tumigil siya sa paglalakad. Ang kanyang paningin ay dumapo sa aking kamay na nasa loob pa rin ng cabinet at sa bukas na kahon ng nara na nakalapag sa mesa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging masikip, parang isang lubid na unti-unting humihigpit sa aking leeg. Narinig ko ang sarili kong tibok ng puso, mabilis, malakas at takot. Anong ginagawa mo? Ang kanyang boses ay mas mababa pa sa bulong, pero mas matalas pa sa kahit anong patalim. Raf, I'm sorry, naglilinis lang ako tapos nabangga ko. Hindi ko natapos ang aking pagsisinungaling dahil sa isang iglap ay nasa harap ko na siya. Mabilis ang kanyang pagkilos, parang isang ahas na sumusunggab sa biktima. Hinablot niya ang aking braso ng napakahigpit, sapat na para maramdaman ko ang sakit na tila babali sa aking buto. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, dagundong ng kanyang boses, wala kang karapatang hawakan ang kahit anong pag-aari ko. Wala kang karapatang pasukin ang alaala ng tatay ko. Raf, nasasaktan ako. Bulong ko, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Masaktan ka, dahil iyan lang ang nararapat sa'yo. Itinulak niya ako palayo at napasandal ako sa matigas na estante ng mga libro. Kinuha niya ang kahon at tinitigan ang durog na bulaklak. Nakita ko ang isang emosyon na bihirang lumabas sa kanyang mukha. Ang tunay na sakit. Isang hagulgol ng kaluluwa na agad niyang pinalitan ng poot nang tumingin siya sa akin. Sino ka ba talaga, Thalia? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit muli sa akin. Isa ka lang namang bayad utang. Isang babaeng binili ko para maging paalala ng lahat ng nawala sa akin. Pero bakit kahit sa ang sulok ng bahay na ito, kailangang pakialaman mo ang lahat? Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo. Sagot ko, pilit na itinatago ang aking takot. Pero ang kwintas na yon, ang kwintas sa litrato, suot iyon ni Isabela. Bakit sa kanya yon napunta kung ang babaeng nasa larawan ang kaaway mo? Natigilan si Rafaelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tapos ay agad na nagdilim. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngangin na ngiting walang bakas ng saya. Isabela is the only one who truly knows my pain, Thalia. She is the one helping me pick up the pieces your mother broke. Marian niyang sabi. At ang kwintas? It was a gift. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil ang alam mo lang ay kumuha at sumira. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili.
Pero ang kanyang panga ay nananatiling matigas. Lumabas ka na, utos niya habang itinuturo ang pinto. At huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni Isabela sa boses mong puno ng dumi. Simula bukas, hindi mo na kailangang pumasok dito sa library. Maghugas ka na lang ng mga pinggan. Doon ka nararapat. Yumuko ako, bitbit ang bigat ng isang katotohanang tila ako lang ang nakakaalam. Lumakad ako palabas. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga basag na kristal. Nang makarating ako sa aking maliit na kwarto, muli kong tiningnan ang aking mga kamay. Sugatan mula sa nasirang teka-teka, nanginginig mula sa galit ni Rafaelo. Napahiga ako sa aking manipis na kutsyon. Ang amoy ng sampagita mula sa library ay tila nakakapit pa rin sa aking balat. Bakit nasa kay Isabela ang kwintas? Kung ang babaeng yon ang mistress ng tatay ni Rafaelo, ibig bang sabihin, si Isabela ay... Hindi ko na naituloy ang aking iniisip nang marinig ko ang isang malakas na tunog ng sasakyan na pumarada sa labas. At pagkatapos, ang boses ni Isabela na tumatawa, masayang-masaya, habang tinatawag ang pangalan ni Rafaelo. Sa kadiliman ng aking kwarto, isang desisyon ang nabuo sa aking isip. Hindi ako pwedeng manatili na lang na tagamasid sa sarili kong paghihirap. Akala mo ba? Sa pagpunas mo ng alikabok sa bahay na ito, mabubura mo rin ang bahid ng dumi sa pangalan mo? Ang boses ni Rafaelo ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng gabi. Anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama at gaya ng inaasahan, ang mansyon ay binalot ng amoy ng alak at pait. Nakaupo siya sa gitna ng sala, madilim ang mukha, habang ang mga bote ng mamahaling whiskey ay nagkalat sa paligid niya na parang mga sundalong natalo sa giyera. Lumalapit ako bitbit ang isang baso ng maligamgam na tubig, vailang gamot para sa kanyang sakit ng ulo. Raf, uminom ka muna nito. Masama ang masyadong maraming alak, lalo na't hindi ka pa kumakain. Sa isang iglap, tinabig niya ang aking kamay. Ang baso ay tumalsik sa sahig, nagkadurog-durog ang kristal, at ang tubig ay humalo sa alikabok ng alpombra. Hindi ko narinig ang tunog ng pagkabasag, kundi ang tunog ng sarili kong puso na muling nayurakan. Huwag mo akong maraf-raf, hindi tayo magkapantay. Tumayo siya, pasuray-suray, at hinablot ang aking balikat. Ang kanyang mga mata ay mapula, puno ng luha at puot. Alam mo ba kung anong ginawa ng nanay mo? Pinatay niya ang nanay ko sa lungkot. At ikaw ang buhay na paalala ng bawat luhang ibinuhos ng pamilya ko. Hinila niya ako patungo sa kanyang silid. Sinubukan kong kumawala, pero mas malakas siya. Ang bawat hakbang sa hagdan ay parang pagtapak sa hukay. Nang makarating kami sa loob, itinulak niya ako sa kama nang walang pakundangan. Sa gabing iyon, walang init ng pagmamahal. Tanging ang lamig ng paghihiganti ang naramdaman ko. Ipinikit ko ang aking mga mata habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas, pilit na tinatabunan ng aking mga hikbi. Ang bawat haplos niya ay hindi pag-aaruga, kundi pag-angkin ng isang Panginoon sa kanyang alipin. Hinayaan ko ang aking diwa na lumipad palayo, malayo sa kwartong yon, malayo sa sakit, na tila walang katapusan. Nang mag-umaga, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Wala na si Rafaelo sa tabi ko. Ang tanging naiwan ay ang gusot na kumot at ang isang bungkos ng pera na nakapatong sa unan. Isang kabayaran para sa isang gabing hindi ko naman ibinenta. Tiningnan ko ang mga perang yon. Ang bawat papel ay tila sumasampal sa aking dangal. Ganito na lang ba talaga ako? Isang gamit na binabayaran pagkatapos pakinabangan? Isang buwan ang mabilis na lumipas. Habang naglilinis ako ng malawak na hagdanan, biglang umikot ang mundo. Ang mga baitang ay tila naging mga alon na dahan-dahang lumalamon sa akin. Ang huli kong natandaan ay ang malamig na marmol na dumampi sa aking noo bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nagising ako sa loob ng aking maliit na kwarto.
Ang amoy ng gamot ay nanunuot sa aking ilong. Sa tabi ko ay nakatayo si Dr. Reyes, ang matandang doktor ng pamilya Montesillo. Gising ka na pala, Talia. Malumanay niyang sabi. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang halo-halong saya at pag-aalala. Anong nangyari? May sakit po ba ako? Tanong ko habang sinusubukang bumangon. Wala kang sakit, anak. Pagod ka lang at kailangan mong mag-ingat simula ngayon. Huminga siya ng malalim. Congratulations, Talia. Magiging ina ka na. 6 na linggo ka ng buntis. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang aking kamay ay kusang dumampi sa aking tiyan. Isang binhi! Isang buhay sa loob ng isang wasak na pagkatao. Sa kabila ng lahat ng pait, isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na siguro ang sagot ng langit sa aking mga dalangin. Isang dahilan para mabuhay. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na pinalitan ng matinding takot. Paano si Rafaelo? Nang gabing iyon, habang papunta ako sa opisina ni Rafaelo para ibalita ang magandang balita, huminto ako sa tapat ng pinto nang marinig ko ang boses ni Isabela sa loob. Babe! Paano kung mabuntis ang babaeng yan? Paano kung gamitin niya ang bata para hindi ka nahiwalayan? Tanong ni Isabela. May himig ng pag-alala na alam kong plastic. Narinig ko ang mahinang tawa ni Rafaelo, isang tawang walang kasing pait. Huwag kang mag-alala, Isabela. Wala siyang makukuha sa akin. Kung sakaling mabuntis siya, kukunin ko ang bata. Ilalayo ko sa kanya ang anak ko dahil ayaw kong lumaki ang bata sa ilalim ng impluwensya ng isang babaeng galing sa pamilya ng mga manloloko. Pagkatapos, itatapon ko siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Nabitawan ko ang baso ng gatas na dala ko. Hindi ito nabasag sa sahig, kundi dahan-dahang tumapon sa aking damit. Parang ang puting kulay nito ay mantsa ng aking kawalang pag-asa. Kukunin niya ang anak ko. Itatapon niya ako. Dali-dali akong bumalik sa aking kwarto. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Ang batang ito, ang tanging liwanag sa aking madilim na mundo. Bago ko pa maisara ang pinto, pumasok si Isabela. Ang kanyang mukha ay parang isang anghel, pero ang kanyang mga mata ay parang isang ahas. May hawak siyang isang pirasong papel. Narinig ko ang balita mula kay Dr. Reyes, simula niya, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Akala mo ba, nanalo ka na? Isabela, pakiusap. Huwag ngayon. Bulong ko. Inihagis niya ang papel sa aking muka. Isang medical report. Tingnan mo yan, Talia. Iyan ang resulta ng fertility test ni Rafaelo noong 1 taon. He is sterile. Hindi siya pwedeng magkaanak. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ang mga medikal na salita na hindi ko gaanong maintindihan. Pero ang salitang zero sperm count ay malinaw na nakasulat. Hindi maaari. Hindi totoo yan. Sigaw ko. Totoo yan. Ngumisi si Isabela, isang ngisi ng tagumpay. Kaya ang tanong, kaninong anak yang dinadala mo? Kay Rafaelo ba talaga? O sa kung sinong lalaking nakasama mo noong tumatakas ka sa mansyon? You're nothing but a harlot, Talia. At kapag nakita ito ni Rafaelo, hindi lang bata ang kukunin niya sa'yo. Baka pati ang buhay mo, hiram na lang. Nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ang papel. Alam ko ang katotohanan. Alam ko na si Rafaelo lang ang naging lalaki sa buhay ko. Pero sa mundong ito, ang katotohanan ay walang silbi laban sa isang maayos na pagkakahabi ng kasinungalingan. Ganito na lang ba? Tanong ko sa sarili habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, tatawagin pa akong marumi ng taong pinag-alayan ko ng lahat? Napatingin ako sa bintana. Ang ulan ay hindi tumitigil, parang nakikiramay sa aking mga luha. Isang desisyon ang unti-unting nabuo sa aking puso. Hayaan mo siyang lamunin ng dilim, Rafaelo. Hindi mo kailangan ng isang babaeng marumi sa buhay mo.
Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, kasabay ng malakas na dagundong ng langit na tila nagbabantang gumuho. Nakatayo ako sa loob ng madilim kong kwarto, hawak ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit, baang lumang sewing kit ng aking ina. Pinanood ko ang pagpatay-sindi ng mga ilaw sa mansyon dahil sa tindi ng bagyo sa labas hanggang sa tuluyang mamatay ang kuryente. Ang kadiliman ay naging kaibigan ko sa gabing ito. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang pagmamadali ng mga paa sa labas. May amoy ng sunog na nagsisimulang kumalat, hindi mula sa kusina, kundi mula sa direksyon ng bodega. Alam ko ang gawaing iyon. Alam ko ang amoy ng nasusunog na kahoy ng aking teka. Sinisiguro ni Isabela na wala nang matitira sa akin kahit ang huling alaala ng aking pagkatao. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, tinatahak ang pamilyar na daan patungo sa likurang pinto. Bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay parang pag-alis ng isang tinik sa aking dibdib. Nadaanan ko ang opisina ni Rafaelo. Naisip ko ang lahat ng gabing tumayo ako sa labas ng pintong yon, naghihintay ng kahit kaunting pagkilala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tapos na ang paghihintay. Lumabas ako sa ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humahampas sa aking balat. Tila hinuhugasan ang bawat haplos ni Rafaelo na naging mantsa sa aking kaluluwa. Tinahak ko ang maputik na daan patungo sa bangin na malapit sa ilog. Ang lugar kung saan ang tubig ay nagngangalit sa tindi ng ulan. Parang isang gutom na halimaw na handang lumamon ng kahit ano. Huminto ako sa gilid ng matalas na bato. Kinuha ko ang aking tsinelas at iniwan ang isa sa putikan, habang ang isa naman ay itinapon ko sa mabilis na agos ng tubig. Pagkatapos, dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal. Ang gintong kumikinang sa dilim, ang simbolo ng aking pagkaalipin sa loob ng 2 taon. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng isang malaking bato, katabi ng aking naiwang tsinelas. Doon, kasama ng putik at ulan, iniwan ko ang pangalang Talia Montesillo. Paalam, Rafaelo, bulong ko sa hangin. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan sa mga kasinungalingang pinili mong paniwalaan. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako palayo sa mansyon, palayo sa sakit, palayo sa buhay na halos pumatay sa akin. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng aking tiyan. Isang paalala na hindi na lang ako nag-iisa. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na ako sa loob ng isang lumang bus na patungo sa hilaga. Ang amoy ng basang sahig ng bus at ang tunog ng makina ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba. Pero kasabay nito ay ang unang pagkakataon na nakahinga ako ng maluwag. Ang bawat pag-ugong ng makina ng bus ay tila isang kanta ng kalayaan. Inilalayo ako sa lugar kung saan ang bawat sulok ay may amoy ng luha. Sa loob ng madilim na bus, dahan-dahan kong hinawakan ang aking tiyan. Doon, sa gitna ng kawalan, may isang munting himala na nagsisimulang mabuo. Tala bubulong ko sa sarili. Iyon ang magiging bagong pangalan ko. Mula sa Thalia na binalot ng dumi at kahihiyan, magiging tala ako. Isang bituin sa madilim na langit ng Cagayan Valley. Isang bituin na hindi na kailanman hahayaang muling pitasin ng isang kamay na ang tanging alam ay manira. Samantala, sa mansyong iniwan ko, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa dagundong ng bagyo. Nabalik ang kuryente sa mansyon ng mga Montesillo, ngunit ang liwanag ay hindi nagdala ng kapayapaan. Si Rafaelo ay mabilis na bumaba mula sa kanyang sasakyan. Basang-basa ng ulan, ang kanyang puso ay kumakaba sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag. Pagkapasok niya, ang amoy ng usok mula sa likuran ang sumalubong sa kanya. Rafaelo, ang bodega! Nasunog ang bodega! Sigaw ni Lola Esme, ang matandang mayordoma, habang nanginginig ang mga kamay na nakaturo sa labas. Hindi sumagot si Rafaelo. Agad siyang tumakbo patungo sa likod,
Umaasang makikita niya si Talia doon. Marahil ay sinusubukang iligtas ang kanyang mga gamit. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang nagbabagang abo ng panghabi na ilang taon na ring naging bahagi ng bahay na yon. Wala doon ang babaeng inaasahan niyang makito. Nasaan siya? Tanong ni Rafaelo. Ang kanyang tinig ay gumuho sa gitna ng ulan. Nasaan si Talia? Hindi namin siya mahanap, Raf. Ang sabi ng mga gwardya. Huling nakita ang isang anino na tumatakbo patungo sa bangin. Sagot ni Lola Esme na humihikbi na. Sa isang iglap, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Rafaelo. Hindi niya inintindi ang tawag ni Isabela na nooy nakatayo sa balkonahe, suot ang isang mapanuyang ngiti. Tumakbo siya patungo sa bangin. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha na tila mga sampal ng katotohanan. Pagdating niya sa gilid ng matatalas na bato, ang nagngangalit na agos ng ilog sa ibaba ang sumalubong sa kanya. Isang lugar na walang sino mang makakaligtas kung mahuhulog. Doon, sa gitna ng putikan, nakita niya ang isang tsinelas, maliit, kupas at pamilyar. At sa tabi nito, sa ibabaw ng isang patag na bato, kumikinang ang isang bagay sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa ulap. Dahan-dahan siyang lumuhod, nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang singsing. Ang singsing na siya mismo ang nagsuot sa daliri ni Talia, 2 taon na ang nakararaan ng walang pagmamahal. Ang gintong iyon ay tila napakabigat, parang ang buong bigat ng kanyang mga kasalanan ay nakapaloob sa maliit na bilog na yon. Talia, bulong niya, pero ang tanging sumagot ay ang hagupit ng hangin at ang bagsak ng tubig sa ibaba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Rafaelo ang isang uri ng hapdi sa kanyang lalamunan na hindi kayang lunurin ng kahit anong alak. Tumingin siya sa malawak at madilim na ilog. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan, ang mga paghamak, ang mga salitang parang patalim, ang gabing pinilit niya ang kanyang sarili sa babaeng walang laban. Lahat ng iyon ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Niyakap niya ang maliit na tsinelas sa kanyang dibdib, habang ang kanyang noo ay idinikit niya sa malamig na bato. Doon, sa gitna ng kawalan, napagtanto ni Rafaelo ang isang bagay na huli na para itama. Sa pagtatangka niyang sirain ang buhay ni Talia upang maghiganti para sa kanyang ama, hindi niya napansin na ang sarili pala niyang kaluluwa ang unti-unting namamatay. At ngayong wala na ang babaeng biktima ng kanyang puot, ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang gintong singsing at ang isang tsinelas na amoy ulan at pagsisisi. Ganito na lang ba? Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Sa isang malakas na sigaw na nilamon ng bagyo, tinawag ni Rafaelo ang pangalan ng asawang kailanman ay hindi niya itinuring na tao. Pero ang ilog ay nanatiling madilim at ang ulan ay nanatiling malamig. Sa kabilang dako, sa loob ng bus na patuloy ang paglakbay sa gitna ng gabi, ang babaeng dating tinatawag na Thalia ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi nakakikitaan ng takot. Wala ng luha. Tanging ang ningning ng isang bagong bukas ang nananatili sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang abo. At mula rito, sisiguruhin niyang ang susunod na hahabiin niya ay hindi nagawa sa luha, kundi sa purong liwanag. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang huli kong maramdaman ang hapdi ng ulan sa bangin ng aking nakaraan. Dito sa payapang lambak ng Cagayan, natutunan kong ang bawat sugat ay pwedeng maging isang magandang disenyo sa tela ng buhay. Wala na ang amoy ng luma at malamig na mansyon. Ang bawat umaga ko ngayon ay binalot ng amoy ng sariwang kape, bagong pitas na sampagwita at ang pinakamatamis na halimuyak sa mundo, ang amoy ng aking anak. Mama, look! I drew a butterfly with gold wings. Isang munting boses ang bumasag
Sa katahimikan ng aking pag-iisip, napalingon ako at nasilayan ang aking liwanag. Si Luz, 4 na taong gulang na siya, punong-puno ng sigla at talino. Sa tuwing titingin ako sa kanyang mga mata, nakikita ko ang isang pamilyar na kislap na dati ay kinatatakutan ko, ngunit ngayon ay nagsisilbing paalala ng aking tagumpay. Ang mga mata niya ay kay Rafaelo, ngunit ang kanyang puso at katatagan ay sa akin. Napakaganda, Luz. Parang ang mga telang hinahabi ni Mama. 'Di ba? Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang malambot na buhok. Ang aking mga kamay ay hindi na sugatan mula sa pagkukuskos ng sahig. Bagaman may mga kalyo pa rin, ang mga ito ngayon ay kalyo ng isang sining. Sa loob ng 5 taon, sa tulong ng mga katutubong manghahabi rito sa probinsya, binuhay ko ang habi ni Tala. Ang aming mga disenyo ng inabel na pinaghalong tradisyon at modernong estilo ay unti-unting nakikilala. Hindi na ako ang babaeng binenta para sa utang. Ako na si Tala, ang tagahabi ng mga pangarap. Dito, sa aming maliit, ngunit maaliwalas na bahay na gawa sa kawayan at semento, nahanap ko ang langit na ipinagkait sa akin noon. Ang tunog ng aking teka-teka ay hindi na tunog ng pagdurusa, kundi isang himig ng tagumpay na sumasabay sa indayog ng mga dahon sa labas. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga order na ipapadala sa Manila, dumating ang isang puting sobre. May selyo ito na ginto, mukhang formal at napaka-importante. Binuksan ko ito nang may halong kaba. Isang paanyaya para sa Grand Philippine Fashion Gala. Ang iyong mga disenyo ay napiling maging tampok sa taunang pagtatanghal ng sining at kultura. Tumigil ang tibok ng puso ko nang mabasa ko ang huling bahagi ng sulat. Sponsored by the Montecillo Group of Companies. Ang pangalang yun. Ang pangalang akala ko ay tuluyan ko ng nabaon sa ilalim ng ilog 5 taon na ang nakararaan. Ang pangalang nagdala sa akin ng pinakamatinding sakit, ngayon ay muling bumabalik para tawagin ako. Mama, why are you shaking? Tanong ni Luz. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa aking malamig na daliri. Napatingin ako sa aking anak. 5 taon ko siyang itinago sa anino ng kanyang ama. 5 taon kong pinrotektahan ang aming maliit na mundo. Pero alam ko na hindi habang buhay ay makakatago kami. Kung gusto kong mabigyan si Luz ng kinabukasang nararapat sa kanya, kailangan kong harapin ang multo ng aking kahapon. Kinuha ko ang invitation at mariin itong hinawakan. Hindi na ako ang Thalia na kayang saktan ng kahit na sino. Ako si Tala. At kung kailangang bumalik ako sa mundong yon para patunayan na ang bawat hibla ng aking buhay ay hindi na kayang putulin ni Rafaelo, gagawin ko. Magbibihis tayo ng maganda, Luz. Bulong ko habang ang aking paningin ay nakatuon sa malawak na langit. Pupunta tayo sa Manila. Sa likod ng aking isip, isang tanong ang hindi ko maalis. 5 taon na ang lumipas. Ano na kaya ang nangyari sa lalaking nag-iwan sa akin sa ulan? Nakatayo pa rin kaya siya sa itaas ng kanyang tore? O nilamon na rin siya ng sarili niyang endo? Hindi ko alam. Nasa kabila ng kislap ng mga ilaw sa Manila, may isang lalaking 5 taon na ring hindi nakakatulog ng maayos. Hawak ang isang kupas na tsinelas at isang gintong singsing na naging tanging kasama niya sa bawat gabi ng pagsisisi. Ang pagtatagpo ay hindi na maiiwasan at sa pagkakataong ito, ang bawat hibla ng katotohanan ay unti-unti nang magkakabuhol-buhol. Ang Manila ay amoy usok, semento, at mamahaling pabango. Isang timpla na dati ay nagpapasikip sa aking dibdib. Ngunit ngayon ay tila hamon na kailangan kong harapin. Nakatayo ako sa likod ng entablado ng Grand Ballroom. Suot ang isang damit na gawa sa pinakapulidong inabel na may kulay ng gabi, bapilak. Sa salamin, hindi ko na makilala ang babaeng may takot sa mga mata. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Tala. Maliwanag, matatag,
at handang kuminang. Sa labas, naririnig ko ang ugong ng mga boses ng matataas na tao sa lipunan. At sa gitna ng ingay na yon, alam kong nandoon siya. Mama, can I go out and see the lights? Bulong ni Luz, habang hinihila ang laylayan ng aking damit. Suot niya ang isang maliit na bersyon ng aking disenyo. Mukha siyang isang munting prinsesa ng Hilaga. Later, anak. Stay with Tita Maria muna sa dressing room, okay? Huwag kang lalabas hanggat hindi tinatawag ni Mama. Bilin ko sa kanya. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Nagsimula ang fashion show. Ang bawat modelong lumalabas ay nagdadala ng isang bahagi ng aking kaluluwa. Ang mga disenyo ko ay hindi lang basta tela. Ang mga ito ay mga hibla ng aking pagbangon. Mula sa madilim na sulok ng backstage, sumilip ako sa madla. Doon ko siya nakita. Nakatayo ang oras. Si Rafaelo ay nakaupo sa front row, sa tabi ng isang bakanteng upuan na tila inilaan para sa isang multo. Mas matanda na siya. May ilang hibla na ng puting buhok sa kanyang sentido at ang kanyang mga mata ay mas malalim at mas malamig kaysa sa huli kong pagkakatanda. Wala sa kanya ang yabang na dati niyang taglay. Sa halip, may isang uri ng lungkot na nakabalot sa kanya na para bang pasan niya ang buong mundo. Sa tabi niya ay si Isabela na tila hindi tumatanda sa pagiging magarbo, ngunit ang kanyang mga ngiti ay halatang pilit. Nakita ko ang kanyang pagkabalisa habang tinititigan ang bawat damit na lumalabas. Marahil ay nararamdaman niya ang pamilyar na haplos sa bawat tahi ng aking mga gawa. Nang lumabas ang huling koleksyon, isang puting gown na may tew na mga rosas at sampagita, nakita ko ang pagtigas ng panga ni Rafaelo. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang detalye ng disenyo. Iyon ang disenyong balak ko sanang ipakita sa kanya noong gabing trinatong basura ang aking sining. Natapos ang show sa ilalim ng masigabong palakpakan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng mga bumabati sa akin, sa likod ng entablado, isang bagay ang nagpapatigil sa tibok ng puso ko. Luz? Maria, nasaan si Luz? Tanong ko nang makitang wala ang aking anak sa tabi ng aking assistant. Naku, Tala, kumuha lang ako ng tubig. Akala ko ay nakasunod siya sa akin. Sagot ni Maria na halatang nagpapanik na rin. Hindi ako nag-isip. Tumakbo ako palabas ng backstage, tinatahak ang mga pasilyo ng ballroom na puno pa rin ng mga tao. Ang bawat segundong dumadaan ay parang isang taon ng paghihirap. Pumasok ako sa isang madilim na hallway patungo sa garden at doon, napatigil ako nang makita ko ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nakatayo ang oras habang pinagmamasdan ko ang isang lalaking matangkad na nakaluhod sa damuhan. Ang kanyang mamahaling tuksido ay bahagyang nadidikit sa lupa. Ngunit tila wala siyang pakialam. Hawak niya ang isang maliit na kamay. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba nang makilala ko ang bata. Si Luz. Nakaupo siya sa isang bench, bahagyang humihikbi habang ang kanyang isang paa ay walang sapatos. Huwag ka nang umiyak, munting bida. Narinig ko ang boses ni Rafaelo. Hindi ito ang boses ng venom na kumikitil sa aking pag-asa noon. Ito ay boses na basag, banayad, at puno ng isang uri ng pag-iingat na hindi ko akalaing taglay niya. Nahanap na natin ang sapatos mo, di ba? Isusuot na natin para makabalik ka na sa mami mo. Dahan-dahan niyang isinuot ang maliit na sapatos sa paa ni Luz. Ang kanyang mga daliri na dati ay ginagamit niya para itulak ako palayo ay tila nanginginig habang hinahawakan ang binti ng aking anak. Nakita ko ang panandali ang paghinto ni Rafaelo. Tinitigan niya ang mukha ni Luz, ang mga mata, ang ilong, ang bawat kurba ng mukha ng bata na parang tumitingin siya sa isang salamin ng kanyang sariling pagkatao. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Isang enerhiyang hindi maipaliwanag na bumabalot sa kanilang dalawa sa gitna ng katahimikan ng garden.
Luz? Pilit kong pinatatag ang aking boses habang humahakbang palabas mula sa dilim. Mabilis na lumingon si Rafaelo. Ang tunog ng aking mga takong sa semento ay tila hudyat ng muling pagbubukas ng isang sugat na 5 taon, kunang pilit na pinagagaling. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang taas ay muling naging banta sa aking paningin. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa aking mukha, nakita ko ang biglang pagkawala ng kulay sa mukha ni Rafaelo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang umuwang at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, sa takot, at sa isang hindi maipaliwanag na pananabik. Talia? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at pagsisisi. Mama! Tumakbo si Luz patungo sa akin at niyakap ang aking binti. Agad ko siyang binuhat. Ginagawa siyang panangga laban sa lalaking nasa harap ko. Tanging ang lamig ng isang pusong namatay at muling nabuhay ng mag-isa ang nananatili sa aking mga mata. I'm sorry, sir. My daughter tends to wander off when she sees bright lights. Malamig kong sabi habang hinihigpitan ang yakap kay Luz. Ginamit ko ang aking boses na pangnegosyo. Formal, walang bahid ng kahit anong emosyon mula sa nakaraan. Huminga ng malalim si Rafaelo. Tila sinusubukang kumpirmahin kung totoo ang nakikita niya o isa lamang itong masamang panaginip. Talia, buhay ka. You're alive. Ang kanyang boses ay nanginginig at nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri na tila gustong abutin ang aking mukha. Ngunit natatakot na baka maglaho ako na parang usok. Tala, pagtatama ko sa kanya. Ang pangalan ko ay Tala. At sa pagkakaalam ko, matagal nang pumanaw ang Talia na kilala niyo sa ilog ng inyong nakaraan. Tila sinampal si Rafaelo ng aking mga salita. Umatras siya ng isang hakbang, ngunit ang kanyang paningin ay muling bumaba kay Luz. Ang bata ay nakasubsob sa aking leeg, ngunit ang kanyang mga mata ay nakasilip pa rin sa lalaking nagsuot ng kanyang sapatos. Ang bata, bulong ni Rafaelo. She has my eyes. She has the Montecillo's gaze. Talia, sabihin mo sa akin ang totoo. Is she mine? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sir, masyado po kayong mapusok sa inyong mga hinuha. Ang anak ko ay anak ng isang lalaking pinili kong kalimutan. Isang lalaking walang puwang sa aming hinaharap. Bago pa siya muling makapagsalita, narinig ko ang mabilis na tunog ng sapatos sa semento. Si Isabela. Dumating siya, hinihingal, at ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding takot nang makita niya kaming tatlo. Rafaelo, bakit ka narito? Pinapahanap ka na ng mga investors. Natigilan si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginig nang magtagpo ang aming paningin. Talia? Good evening, Miss Isabela. Bati ko sa kanya ng may halong sarkasmo. Salamat sa pag-aalaga sa aking asawa nung wala ako. Mukhang naging maayos naman ang buhay niyo habang ako ay naghihirap sa putikan. Hindi ito maaari. Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng puot. You were supposed to be dead. I survived. Sagot ko ng buong tatag. At hindi lang ako nabuhay, nagtagumpay ako. Tumingin ako muli kay Rafaelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi ko pa handang sagutin. Ngunit bago ako tumalikod, isang bagay ang nahulog mula sa maliit na bulsa ng damit ni Luz. Isang panyo. Ito ang panyong may tew na titik na R na ginawa ko noong mga gabi ng aking pagdurusa sa mansyon. Isang piraso ng nakaraan na hindi ko magawang itapon. Dahan-dahang yumuko si Rafaelo at pinulot ang panyo. Hinaplos niya ang tew na disenyo. Ang kanyang mga daliri ay tila nakikilala ang bawat tahi na ginawa ko ng may kasamang luha. Isang malaking patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa puting tela. This design, bulong niya. Ito ang disenyong nakikita ko sa bawat gabi na hindi ako makatulog. Talia, pakiusap.
Huwag kang umalis. We need to talk. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mr. Montesillo. Sabi ko habang nagsisimulang maglakad palayo. Tapos na ang kontrata natin. Ang tanging natitira na lang sa pagitan natin ay ang mga abo ng nakaraan. Wait! Sigaw ni Rafaelo. Ngunit napatigil siya nang harangin siya ni Isabela. Let her go, Rafaelo. She's just an imposter. She's using that child to get your money. Sigaw ni Isabela, pilit na hinihila ang braso ni Rafaelo. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Rafaelo. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakako sa aking likuran habang papalayo ako bitbit ang kanyang anak. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin, ang tensyon, na tila isang lubid na nakatali sa aming dalawa. Nang makarating ako sa loob ng ballroom, mabilis akong dumiretso sa backstage. Ang aking puso ay pumipintig ng napakabilis, parang isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Mama, why is the sad man crying? Tanong ni Luz sa kanyang inosenteng boses. Hinalikan ko ang kanyang noo. Dahil ang mga taong bulag, anak, ay nasisilaw kapag nakakakita na sila ng liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang hindi ko napansin. Habang hawak ni Rafaelo ang aking panyo, nakita niya ang isang maliit na card na nakasitit sa loob nito. Isang card mula sa isang pribadong ospital sa Cagayan Valley na may petsang 5 taon na ang nakararaan. Ang misteryo ng pagkatao ni Luz ay hindi na magtatagal. Hanapin niyo siya. Ngayon din, huwag kayong babalik sa akin hanggat hindi niyo nalalaman kung saan siya tumutuloy. Ang boses ni Rafaelo ay hindi sumisigaw, pero ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa hangin ng kanyang malawak na opisina. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila, pero ang kanyang isip ay naroon sa maliit na panyong Theo na hawak niya ng mahigpit. Ang hospital card na nahanap niya ay parang isang susi sa isang pintong 5 taon na niyang pilit na binubuksan. Sir, ang sabi sa record ng ospital sa Cagayan, isang babaeng nagngangalang Tala ang nanganak doon, eksaktong 4 na taon at kalahati na ang nakalilipas, ulat ng kanyang tauhan. Naramdaman ni Rafaelo ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan, 4 na taon at kalahati. Kung bibilangin ang buwan mula nang mawawala si Thalia, ang lahat ay nagtutugma. Ang batang iyon, ang batang may mga matang tila sa kanya, ay hindi isang pagkakataon lang. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng aking pansamantalang atelier o siungmay, pilit kong pinapakalma ang aking mga kamay. Nakaupo ako sa harap ng aking lumang makinilya, pero hindi ako makapagtahi. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay parang muling pagtusok sa aking alaala. Tiningnan ko ang aking mga daliri. May mga maliit na peklat doon, mga bakas ng nakaraan na hindi kayang burahin ng kahit anong mamahaling cream. Ang mga ito ang aking mga medalya ng sakripisyo. Pero ngayon, ang mga peklat na ito ay nanginginig sa takot. Takot na baka muling makuha ng lalaking iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng dahilan para huminga. Mama, are we going home to the mountains now? Tanong ni Luz habang yakap ang kanyang paboritong manika sa sulok ng kwarto. Soon anak, ayusin lang ni Mama ang mga tela natin at aalis na tayo rito. Sagot ko. Pilit na pinapasigla ang aking tinig. Kahit ang totoo ay gusto ko nang sumigaw sa takot. Narinig ko ang marahang pagkatok sa pinto. Hindi ito ang malakas at bastos na katok ng mga tauhan ni Isabela. Ito ay isang katok na tila nag-aalinlangan, mabagal, at puno ng bigat. Binuksan ko ang pinto ng bahagya. At doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo, nakatayo ang lalaking akala ko ay kinalimutan ko na. Si Rafaelo. Hindi siya mukhang makapangyarihang bilyonaryo sa sandaling ito. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakabagsak at ang kanyang mga mata ay namumula.
Tila hindi nakatulog sa loob ng maraming gabi. Talia, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Bulong niya. Wala kayong dapat ipaliwanag, Mr. Montesillo. At pakiusap, ang pangalan ko ay Tala. Sagot ko, pilit na isinasara ang pinto. Ngunit mabilis niyang hinarang ang kanyang paa. Nakita ko ang card, Talia. Nakita ko ang petsa. 1 buwan matapos kang mawala sa mansyon. Nalaman mong buntis ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang tawang yon ay puno ng puot na 5 taon kong iningatan. Sasabihin sa inyo, para ano, Rafaelo? Para kunin niyo ang anak ko at itapon ako sa kalsada, gaya ng narinig kong pinaplano niyo ni Isabela? O para tawagin niyo uli akong marumi dahil sa pekeng resulta ng fertility test na ipinamukha niyo sa akin? Natigilan si Rafaelo. Anong pekeng resulta? Huwag na tayong maglokohan. Sabi ko habang ipinapakita sa kanya ang aking mga kamay na may mga peklat. Ang mga kamay na ito, ang naglaba ng mga dumi mo. Ang puso kong ito, ang tumanggap ng lahat ng sipa at sampal ng mga salita mo. Ngayon, hihingi ka ng paliwanag. Ang tanging paliwanag na kailangan mo ay ito. Ang anak ko ay sa akin lang. Wala siyang ama dahil ang lalaking dapat sana'y maging ama niya ay nawala na sa mismong araw na pinili niyang paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa babaeng minahal niya. Isang desisyong hindi na niya kailanman naitama at iniwan kaming lahat sa mga kahihinatnang hindi na mababawi. Nakita ko ang pagkinang ng luha sa mga mata ni Rafaelo. Isang tanawin na hindi ko inakalang masasaksihan. Ang lalaking laging matatag, ngayoy tila nabasag sa harap ko. Lumapit siya, marahan niyang inabot ang aking kamay, ngunit agad ko itong binawi. 1 kilos na puno ng distansya at sugat na hindi pa naghihilom. Talia, patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Hindi ko alam ang tungkol sa dokumentong yon. Si Isabela, hindi ko na hinintay ang kasunod. May mga paliwanag na huli na kapag dumating at may mga pagkakamaling kahit ang pagsisisi ay hindi na sapat para burahin ang iniwang sakit. Si Isabela ang nagbigay sa akin ng lahat ng impormasyon noon. Pagmamakaawa niya. At doon ka nagkamali, Rafaelo. Pinili mong makinig sa narinig mo kaysa sa tinitibok ng puso ng babaeng kasama mo sa iisang bubong. Malamig kong sabi. Umalis ka na. Huwag mo nang gambalain ang kapayapaan namin ni Luz. Isinara ko ang pinto ng malakas. Narinig ko ang kanyang marahang pagsandal sa labas ng pinto, ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga na tila 1 taong nalulunod. Sa loob ng kwarto na paupo ako sa sahig. Niyakap ko ang aking sarili habang ang bawat hibla ng aking lakas ay tila unti-unting kumakawala. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bintana. Tila nakikiramay sa aking panibagong pagluha. Ngunit sa gitna ng aking pighati, isang bagay ang hindi ko alam. Sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng aking atelier, may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid. Si Isabela, hawak niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang ngising demonyo. Gawin niyo na, utos ni Isabela sa kabilang linya. Siguraduhin niyo na hindi na sila makakaalis ng Maynila. At ang bata, kunin niyo ang bata. Iyan lang ang tanging paraan para hindi ako iwan ni Rafaelo. Ang bawat hakbang ng aking pagbangon ay tila muling hinahatak pababa ng isang kamay na puno ng nadu. Ang multo ng aking kahapon ay hindi pa tapos sa akin. Sa bawat tahi ng aking pangarap, bakit laging may gunting na handang pumutol sa mga sinulid ko? Ang katotohanan ay parang telang puti. Gaano mo man ito itago sa ilalim ng tumpok ng dumi, lilitaw, valilitaw ang tunay nitong kulay kapag nahugasan ng ulan ng katarungan. Sa loob ng aking maliit na silid, narinig ko ang bawat patak ng ulan
na humahampas sa bubong na yari sa yero. Ang tunog na ito ay tila isang mabilis na tibok ng puso, balisa, natatakot at naghihintay. Nakasilip ako sa siwang ng kurtina. Doon, sa ilalim ng malamig wa madilim na gabi, nakita ko ang isang anino na nananatiling nakatayo sa tapat ng aking pinto. Si Rafaelo, hindi siya gumagalaw. Ang kanyang tuksido na dati ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan ay basang-basa na, nakadikit sa kanyang katawan na tila isang mabigat na pasanin. Hindi ko alam na ilang oras bago ito sa loob ng mansyon ng mga Montesillo, ang mundo ni Rafaelo ay tuluyan ng gumuho. Isang folder ang iniabot sa kanya ni Lola Esme. Ang folder na naglalaman ng mga dokumentong 5 taon nang itinatago ng matanda dahil sa takot kay Isabela. Ito ang katotohanan, Rafaelo. Ang boses ni Lola Esme ay nanginginig noon. Ang babaeng nasa larawan, ang tunay na mistress ng tatay mo, ay ang nanay ni Isabela, hindi ang nanay ni Talia. Ginamit ni Isabela ang kwintas at ang mga kwento para baligtarin ang lahat. Ninakaw niya ang pagkatao ng asawa mo para mapalapit sa iyo. Nang mabasa ni Rafaelo ang report ng private investigator, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay. Ang bawat pahina ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang bawat litrato ay isang sumbat sa kanyang kalupitan. Ang babaeng tinawag niyang marumi ay ang siyang pinakamalinis sa lahat. At ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay ang siyang ahas na nanunuot sa kanyang buhay. Nabalik ang aking diwa nang makita ko ang dahan-dahang pagluhod ni Rafaelo sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa malamig na lupa. Ang isang bilyonaryong kailanman ay hindi yumuko sa kahit sino, ay naroon ngayon, nagmamakaawa sa katahimikan ng ulan. Patawad, Talia. Patawad. Ang kanyang boses ay narinig ko sa pagitan ng mga hampas ng hangin. Hindi ito ang boses ng isang venom. Ito ay boses ng isang lalaking nawalan ng kaluluwa. Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib. Isang bahagi ng aking puso ang gustong lumabas, kumuha ng payong at patuloyin siya. Pero ang mga peklat sa aking kamay ay tila kumirot bilang paalala. Ang bawat gabing umiyak ako hanggang sa makatulog. Ang bawat hirap ko sa pagpapalaki kay Luz ng mag-isa. Hindi iyon mabubura ng isang gabing pagluhod sa ulan. Dahan-dahan kong hinawakan ng kurtina, mamariin itong isinara. Napakalaki ng pagkakaiba ng tubig-ulan sa mga luhang ibinuhos ko para sa iyo, Rafaelo. Bulong ko sa hangin. Ang ulan ay nakakapaglaban ng dumi, pero ang luha ay nag-iiwan ng marka sa kaluluwa. Lumapit ako kay Luz na mahimbingin na natutulog. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Siya ang tanging katuwiran ko kung bakit ako naging matatag. Hindi ko siya ibibigay sa isang mundong puno ng puot. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang nakakangilong tunog ng pagpreno ng sasakyan sa tapat ng aking atelier. Ang liwanag ng headlight ay tumagos sa aking bintana, tila isang mapanuring mata sa kadiliman. Hindi si Rafaelo ang bumaba sa sasakyang iyon. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga sapatos na matutulis, ang tunog na kinatatakutan ng aking gunita. Talia, alam kong narito ka. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang, puno ng desperasyon, babaliw na galit. Mabilis akong lumabas ng kwarto at tumayo sa itaas ng hagdanan. Doon, nakita ko si Isabela na basang-basa rin. Hawak ang isang lighter na ang apoy ay sumasayaw sa gitna ng kanyang panginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, walang bakas ng katinuan. Isabela, umalis ka na rito bago ko tawagin ang mga pulis. Sigaw ko habang nararamdaman ang panlalamig ng aking mga paa. Pulis, sa tingin mo ba natatakot ako? Tumawa siya ng nakakapangilabot. Kinuha mo na ang lahat sa akin, Talia. Ang yaman, ang atensyon ni Rafaelo, at ngayon, pati ang katotohanan. Kung hindi ako magiging isang Montesillo,
Sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Sa isang iglap, itinaas niya ang lighter at itinutok sa mga tumpok ng tela sa gilid ng aking atelier. Ang mga telang seda, babulak na aking pinaghirapan ang mga hibla ng aking bagong buhay. "Huwag, Isabela! Maraming tao rito!" Sigaw ko habang bumababa ng hagdan. Ngunit huli na. Ang apoy ay mabilis na kumapit sa tuyong tela. Ang init ay agad na sumalubong sa aking muka, kasabay ng makapal na usok na nagsisimulang lumamon sa silid. "Ngayon, tingnan natin kung paano ka magniningning sa gitna ng abo." Sigaw ni Isabela. Bago tumakbo palabas, iniwan akong nakatayo sa gitna ng naglalagablab na sining ng aking buhay. Narinig ko ang iyak ni Luz mula sa itaas. "Mama, Mama, I'm scared." "Luz." Ang aking puso ay tila tumigil. Hindi ko na inintindi ang mga telang nagliliyab. Ang tanging nasa isip ko ay ang buhay na nasa loob ng kwartong unti-unti nang nilalamon ng pula, baitim na usok. Sa labas, narinig ko ang isang malakas na sigaw. Si Rafaelo. Nakita niya ang apoy. Nakita niya ang panganib. "Talia, ang anak ko. Ilabas mo ang anak ko." Ang bawat hibla ng aming kapalaran ay muling nagkakabuhol-buhol sa gitna ng apoy ng puot. Ang katarungan ay dumarating na, pero ang bayad ay tila mas masakit pa kaysa sa inaasahan. Ang amoy ng pangarap kapag tinutupok ng apoy ay amoy abo ng kawalang pag-asa. Ang bawat hibla ng telang seda na pinagpuyatan ko, ang bawat disenyo ng inabel na sumisimbolo sa aking muling pagsilang, ay nagmistulang mga dila ng apoy na ngayon ay humahalik sa aking balat. Ang init ay nanunuot, tila gustong tunawin ang aking mga buto, habang ang itim na usok ay dahan-dahang nagnanakaw ng hangin sa aking mga bagamo. "Mama! Mama! Hindi ako makahinga!" Ang tinig ni Luz mula sa itaas ay parang isang punyal na sumasaksak sa aking puso. Hindi ko inintindi ang hapdi ng aking mga braso na nadidikit sa nagbabagang pader. Wala akong pakialam kung ang buong gusaling ito ay gumuho sa ibabaw ko. Basta mailigtas ko ang aking anak. "Luz, takpan mo ang ilong mo ng basang tela. Parating na si Mama." Sigaw ko, kahit ang bawat salita ay nagpapahirap sa aking lalamunan. Sa ibaba, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto. Sa gitna ng malabo at madilim na usok, isang anino ang mabilis na lumapit sa akin. Hindi ko kailangang makita ang kanyang mukha para malaman kung sino siya. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango na ngayon ay nahaluan ng amoy ng usok at pawis ay sapat na. "Talia, go out! Ako na ang kukuha sa bata." Ungol ni Rafaelo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, isang uri ng awtoridad na hindi ko nakita sa kanya noon. "No, hindi kita pwedeng pagkatiwalaan sa anak ko." Sigaw ko pabalik, pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. "Trust me this once, Talia. Please." Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin sa gitna ng naglalagablab na silid. Doon, sa ilalim ng init ng apoy, nakita ko ang isang bagay na 5 taon kong hinanap. Ang tunay na takot para sa buhay ko at ni Luz. "I'll bring her back to you. I swear on my life." Bago pa ako makatutol, itinulak niya ako patungo sa bukas na bintana, kung saan ang hangin ay mas malinis. Sa kabila ng aking pagtanggi, naramdaman ko ang kanyang lakas habang binubuhat niya ako at inilalabas sa ligtas na bahagi ng balkonahe. "Huwag mong pababayaan ang anak ko, Rafaelo." Huli kong sigaw bago siya muling lamunin ng makapal na usok. Nakatayo ako sa labas, nanginginig, habang pinapanood ang aking atelier na dahan-dahang nagiging isang malaking tumpok ng abo. Ang bawat segundong dumadaan ay parang isang habambuhay na parusa. Ngunit sa gitna ng aking panalangin, nakita ko ang isang anino na lumabas mula sa likurang pinto. Hindi si Rafaelo, si Isabela. Hawak niya ang braso ni Luz, hinihila ang bata.
ng walang pakundangan habang ang bata ay sumisigaw at nanlalaban. Ang mukha ni Isabela ay hindi na mukha ng isang tao. Ito ay mukha ng isang halimaw na nilamon ng inggit at baliw na galit. Isabela, bitawan mo ang anak ko! Sigaw ako habang tumatalon mula sa mababang bahagi ng balkonahe patungo sa lupa. Wala ka nang makukuha, Talia. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikang buhay. Tumawa si Isabela, isang tawang nakakangilo sa gitna ng ingay ng naglalagablab na apoy. Mabilis niyang isinakay si Luz sa loob ng kanyang itim na sasakyan. Ang ungol ng makina ay yumanig sa tahimik na kalsada. Tila isang babala ng kamatayan na papalapit. Sinubukan kong humabol. Bumaon ang aking mga kuko sa magaspang na semento. Pilit na inaabot ang gulong ng sasakyan habang ang aking mga luha ay humahalo sa uling at alikabok sa aking mukha. Luz, Isabela, pakiusap. Huwag ang anak ko. Ang aking sigaw ay napaos. Nilamon ng ingay ng papalayong sasakyan. Sa gitna ng aking kawalang pag-asa, isang bulto ang lumabas mula sa nagbabagang pintuan ng atelier. Si Rafaelo, ang kanyang taksido ay punit-punit. Ang gilid ng kanyang muka ay may bakas ng sunog at ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa kapal ng usok. Nang makita niyang wala na ang sasakyan at nakasubsob ako sa lupa, ang kanyang mukha ay nabalot ng isang bagsik na ngayon ko lang nakita. Talia, nasaan si Luz? Ang kanyang boses ay paos. Tila may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Isabela, kinuha niya si Luz. Rafaelo, parang awa mo na. Iligtas mo ang anak natin. Hagulgol ko habang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafaelo. Hinawakan niya ang aking braso at isinakay ako sa kanyang sasakyan. Ang pagkiskis ng mga gulong sa semento ay lumikha ng isang matinis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang bilis ng takbo namin ay tila lumilipad, hinahabol ang mga anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga poste sa daan. I will get her back, Talia. I swear on my life. Bulong ni Rafaelo habang mahigpit ang hawak sa manibela. Nakita ko ang mga ugat sa kanyang braso na tila puputok sa tindi ng tensyon. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang muka ay tila naging dugo ng pagsisisi. Narating namin ang palikulikong daan patungo sa itaas ng burol, ang lugar kung saan matatagpuan ang bangin na naging saksi sa aking pagtalon. 5 taon na ang nakararaan. Ang tadhana ay tila mapaglaro. Ibinabalik kami sa dulo ng lahat, sa lugar kung saan ang lahat ay nagsimula at tila dito rin magtatapos. Sa dulo ng daan, nakita namin ang itim na sasakyan ni Isabela. Nakatigil ito sa mismong gilid ng bangin. Ang mga ilaw nito ay nakaturo sa malalim at madilim na kawalan sa ibaba. Dali-daling bumaba si Rafaelo, ganoon din ako. Ang hangin sa itaas ay malakas, humahampas sa aming mga katawan na tila gustong itulak kami pabalik. Isabela, lumabas ka dyan. Huwag mong idamay ang bata. Sigaw ni Rafaelo, ang kanyang boses ay mas malakas pa sa hampas ng hangin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Isabela. Hawak-hawak si Luz na tila isang kalasag. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang maliliit na hikbi ay naririnig ko sa kabila ng lakas ng hangin. Huwag kang lalapit, Rafaelo. Isang hakbang pa at tatalon kaming dalawa. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. Gusto mo ang anak mo, di ba? Gusto mo ang babaeng ito? Ngayon, tingnan natin kung sino ang pipiliin mo kapag wala na kaming lahat. Isabela, look at me, malumanay na sabi ni Rafaelo. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Ang galit mo ay sakin. Ako ang nagkulang. Ako ang sumira sa'yo.
Huwag mong isali ang bata. She's innocent. Innocent? Siya ang dahilan kung bakit mo ako kinalimutan. Siya ang buhay na pruweba na kailanman ay hindi mo ako minahal. Sa isang mabilis na pagkilos, lumingon si Isabela sa bangin. Ang lupa sa gilid ay dahan-dahang gumuguho dahil sa lambot mula sa ulan kanina. Narinig ko ang pagbagsak ng ilang maliliit na bato sa ilalim. Isang tunog na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. No! Sigaw ko. Pero bago pa man ako makahakbang, mabilis na sumugod si Rafaelo. Hindi siya sumugod para saktan si Isabela. Sumugod siya para harangan ang sasakyan na dahan-dahang gumagalaw patungo sa gilid dahil hindi na ikasa ang preno nito ng maayos. Ang bigat ng sasakyan ay nagsimulang tumulak sa kanya patungo sa hukay. Nakita ko ang pagigting ng mga kalamnan ni Rafaelo habang itinataya niya ang kanyang buong katawan para pigilan ang pagdausdos ng sasakyan kung saan nandoon pa rin si Luz sa loob. Talia, kunin mo si Luz. Bilisan mo. Ungol ni Rafaelo, ang kanyang mukha ay namumula. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay ibinibigay niya para labanan ang grabidad. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay tila pinuputol ng higanting kamay ng kamatayan. Nararamdaman ko ang malapot na putik na dahan-dahang dumadausdos sa ilalim ng aking mga sapatos habang ang bigat ng sasakyan ay tila pasan ko ang buong mundo. Ang bakal ay mainit at magaspang sa aking mga palad at ang bawat ugat sa aking braso ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. Talia, kunin mo si Luz. Huwag kang tumingin sa akin. Kunin mo ang anak natin. Ang boses ni Rafaelo ay hindi na ang boses ng makapangyarihang bilyonaryo na nakilala ko. Ito ay boses ng isang sugatang hayop, punong-puno ng pait, pagmamahal, at desperasyon. Nakita ko ang mga patak ng dugo mula sa kanyang noo na humahalo sa ulan. Gumugulong pababa sa kanyang mukha na tila mga pulang luha. Hindi ako nag-atubili. Sa gitna ng nagngangalit na hangin, sumugod ako sa pintuan ng sasakyan na bahagyang nakabukas. Doon, sa loob ng madilim na kabina, nakita ko ang aking liwanag. Si Luz ay nakakuyom ang mga munting kamay sa upuan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mama! Mama! Ang kanyang boses ay isang mahinang hikbi na tila humihiwa sa aking kaluluwa. Nandito na si Mama Luz! Abutin mo ang kamay ko! Sigaw ko habang pilit na inaabot ang loob ng sasakyan. Ngunit sa kabilang panig, si Isabela ay tila isang demonyong ayaw magpaawat. Hinablot niya ang laylayan ng damit ni Luz. Walang aalis. Kung mamamatay ako, isasama ko ang lahat ng mahal niyo. Isabela, bitawan mo siya. Ungol ni Rafaelo. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga binti. Ang lupa sa gilid ng bangin ay unti-unti nang bumibigay. Ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa hukay. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, sinipa ni Rafaelo ang pinto ng sasakyan para maipit ang braso ni Isabela, dahilan upang mapabitaw ito kay Luz. Iyon na ang pagkakataon ko. Hinablot ko si Luz mula sa upuan at niyakap siya nang napakahigpit. Halos hindi na ako makahinga sa tindi ng aking pangamba. Nakuha ko na siya, Rafaelo. Tara na, bitawan mo na ang sasakyan. Sigaw ko habang pilit na lumalayo sa gilid ng bangin. Ngunit huli na. Ang huling bahagi ng lupa na kinatatayuan ng mga gulong ay tuluyan ng gumuho. Ang tunog ng pagkabali ng mga ugat ng puno at ang pagguho ng mga bato ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng oras. Nagtagpo ang aming mga mata ni Rafaelo sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Wala akong nakitang takot sa kanyang paningin. Tanging ang isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lang nasilayan sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamong ngiting nagsasabing, "Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging ama kahit sa huling sandali." I'm sorry, Talia. Mahal ko kayo.
Bulong niya na halos hindi na narinig dahil sa lakas ng hangin. Sa isang iglap, ang mabigat na sasakyan ay tuluyan ng dumaos-dos pababa sa madilim na kawalan. Sumama ang bulto ni Rafaelo sa momentum ng pagbagsak dahil ang kanyang kamay ay naipit sa pagitan ng pinto at ng bakal na harang ng kalsada. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa mga bato at ang malakas na pagbagsak ng kung anong mabigat sa ilalim ng bangin ay tila isang katapusan ng mundo. Pagkatapos niyon, ang tanging natira ay ang hagupit ng ulan at ang nakakangilong katahimikan ng gabi. Rafaelo! Hindi! Ang aking sigaw ay umaling-awngaw sa buong kabundukan, tila isang panawagan sa isang taong hindi na makakasagot. Nabitawan ko ang aking sarili at napaluhod sa putikan habang yakap-yakap pa rin si Luz. Ang bata ay nagsimulang umiyak ng malakas. Tinatawag ang pangalang ngayon lang niya natutunang mahalin. Papa! Papa! Come back! Gumapang ako, patungo sa gilid ng bangin. Hindi inintindi ang panganib. Tumingin ako sa ibaba, sa kailaliman kung saan ang itim na anino ng sasakyan ay nakasubsob sa gitna ng malalaking bato at rumaraga sa natubig ng ilog. Wala akong makitang galaw. Wala akong marinig na kahit anong tanda ng buhay. Hindi pwedeng ganito lang. Bulong ko sa sarili habang ang aking mga luha ay mas masagana pa sa bagsak ng ulan. Hindi ka pwedeng mamatay nang hindi mo naririnig ang tawag ko sa'yo. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang ingay ng mga sirena ng pulis at ambulansya sa malayo. Ang mga ilaw na pula at asul ay nagsimulang gumapang sa madilim na daan. Pero para sa akin, ang mundo ay nawalan na ng kulay. Nang dumating ang mga rescuer, dahan-dahan nilang binaba ang mga lubid. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang habambuhay na pagpapahirap. Nakatingin lang ako sa ibaba, nanalangin sa bawat Diyos na kilala ko, na sana ay wag itong maging huling pagkakataon na makikita ko ang lalaking nagbigay sa akin ng pinakamatinding sakit. Pero siya ring nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa buhay. Pagkalipas ng ilang oras na parang walang katapusan, isang boses ang narinig ko mula sa ibaba ng bangin. May tibok pa, buhay siya. Pero kailangan nating bilisan. Masyadong maraming dugo ang nawawala sa kanya. Naramdaman ko ang muling pagdaloy ng hangin sa aking mga baga. Buhay siya. Buhay si Rafaelo. Ngunit nang iangat nila ang stretcher, ang tumambad sa akin ay isang imahe na hindi ko kailanman malilimutan. Ang mukha ni Rafaelo ay puno ng sugat at pasa. Ang kanyang kanang binti ay nakapilipit sa hindi natural na anggulo. At ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na humawak sa sasakyan para iligtas kami, ay puno ng malalalim na hiwa at bali. Lumapit ako sa kanya habang isinasakay siya sa ambulansya. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri, tila hinahanap ang init ng aking palad. Talia. Isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi bago siya muling lamunin ng kadiliman. Nakatayo ako sa gitna ng ulan, pinapanood ang paglayo ng ambulansya. Ang aking damit ay basa. Ang aking puso ay wasak. Pero sa unang pagkakataon, may naramdaman akong isang bagay na akala ko ay wala na sa amin. Pag-asa. Ang amoy ng antiseptic at puting paligid ng ospital ay laging nagpapaalala sa akin ng katapusan. Pero sa pagkakataong ito, sa bawat tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Rafaelo, naramdaman ko ang isang bagong simula na dahan-dahang humihinga. 3 linggo na ang nakalilipas mula ng gabing iyon sa bangin. 3 linggo na ring nakaratay si Rafaelo. Nakabalot ng puting benda ang kanyang mga binti at ang kanyang mga kamay na naging tanging harang sa kamatayan namin ni Luz. Sabi ng doktor, isang himala na buhay siya, pero ang kanyang kanang binti ay baka hindi na maibalik sa dati nitong lakas. Maaaring habambuhay na siyang pilay. Pumasok ako sa kanyang silid bitbit ang isang mangkok ng mainit na lugaw at ilang sariwang bulaklak.
Nakita ko siyang nakatingin sa labas ng bintana, malalim ang iniisip. Ang kanyang mukha ay may mga peklat pa, pero ang dating bagsik sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang uri ng kapayapaan na may halong lungkot. Gising ka na pala, mahina kong sabi habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi ko nakita sa loob ng 2 taon naming pagsasama noon. Salamat, Talia. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Pwede ka namang kumuha ng nurse. Ginagawa ko ito dahil gusto ko, Rafaelo. At dahil utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Sagot ko habang inaalalayan siyang maupo. May distansya pa rin sa aking boses. Hindi pa ako handang bumalik sa dati. Ang sugat na 5 taon kong iningatan ay hindi basta-basta maghihilom sa loob ng 3 linggo. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang kanyang mga kamay na puno ng tahi, nararamdaman ko ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa aking puso. Kumusta na si Luz? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Nasa labas siya, kasama ni Lola Esme. Gusto kanyang makita, pero sabi ko, kailangan mo munang magpahinga. Sagot ko. Talia, hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ang kanyang mga daliri, pero ramdam ko ang init ng kanyang pagsisisi. Nabalitaan ko na ang tungkol kay Isabela. Ang sabi ng mga pulis, nakita na ang sasakyan sa ilalim ng ilog. Hindi siya nakaligtas. At ang mga dokumentong nahanap ni Lola Esme na isumite na sa korte. Malinis na ang pangalan mo. Ang lahat ng kinuha ko sa'yo, ibabalik ko. Ang dangal mo, ang pamilya mo, lahat. Yumuko ako. Ang dangal na sinasabi niya ay matagal ko nang nahanap sa sarili ko, hindi sa kanya. Pero ang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya ay tila isang malaking tinik na nabunot sa aking lalamunan. Lumipas ang mga araw. Isang hapon, dinala ko si Luz sa silid ni Rafaelo. Ang bata ay may dalang isang drawing, isang larawan ng isang lalaking nakasakay sa isang malaking asul na ibon. Papa, I made this for you, sabi ni Luz habang iniuunat ang papel. Nakita ko ang mabilis na pagkapuno ng luha sa mga mata ni Rafaelo. Tinawag siyang Papa. Ang salitang kailanman ay hindi niya akalaing maririnig mula sa batang muntik na niyang itakwil. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin niya ang drawing. Salamat, munting bida. Bulong niya habang niyayakap ang anak. Sa sandaling iyon, ang silid na amoy gamot ay tila napuno ng amoy ng pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, matapos makatulog si Luz, naging seryoso ang mukha ni Rafaelo. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang side table at iniabot ito sa akin. Ano ito? Tanong ko. Divorce papers, Talia. Sagot niya. Ang kanyang boses ay paos at puno ng sakripisyo. Nakasulat diyan na ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng properties ko sa Cagayan at isang malaking share sa kumpanya. At ang pinakaimportante, pinapalaya na kita. Nanlaki ang aking mga mata. Rafaelo, bakit? Dahil mahal kita. Bulong niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. At dahil mahal kita, alam kong hindi ako ang lalaking nararapat sa iyo ngayon. Isang talamak na pagkakamali ang naging simula natin. Ayokong manatili ka sa tabi ko dahil lang sa utang na loob o dahil sa awa dahil pilay na ako. Gusto kong mahanap mo ang kaligayahang hindi ko naibigay sa iyo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Pumunta ka sa ibang bansa o bumalik ka sa Cagayan. Kahit saan mo gusto. Magpapadala ako ng sustento para kay Luz, pero hindi mo na kailangang makita ang mukha ko kung iyon ang magpapasaya sa iyo. Tinitigan ko ang mga papel sa aking kamay. Ang kalayaang 5 taon kong ipinaglaban ay narito na. Nakasulat sa puting papel, pirmado na ng lalaking dati ay naging riles ng aking pagdurusa. Ngunit bakit sa halip na saya, ay parang may panibagong lungkot na humahaplos sa aking puso? Tumingin ako sa kanya.
Ang lalaking ito ay hindi na ang Venom na nakilala ko. Ang lalaking ito ay isang taong handang mawala ang lahat para lang sa aking kapayapaan. Rafaelo. Ang aking boses ay nag-aalinlangan. Huwag kang sumagot ngayon. Putol niya sa akin. Pag-isipan mo, gusto ko lang malaman mo na simula sa araw na ito, hindi mo na kailangang tumakbo dahil wala nang humahabol sa'yo. Tumalikod siya at muling tumingin sa bintana. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ang bawat hibla ng aming kwento ay tila nasa dulo na ng karayom. Ang tanong na lang ay kung itutuloy ko pa ba ang pagtahi o tuluyan ko nang puputulin ang sinulit. Hawak ko ang mga papel na nagbibigay sa akin ng kalayaan. Pero sa gabing ito, ang kalayaang yon ay tila isang malamig na hanging umiihip sa isang bakanteng silid. Tiningnan ko si Rafaelo. Ang lalaking dati ay tinitingala ko nang may takot, ngayon ay nakayuko. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang buhol-buhol na sinulid na naghihintay na kalasin. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Naramdaman ko ang titig ni Rafaelo sa aking bawat galaw. Inaasahan niya marahil na pipirma ako at tuluyan ng maglalakad palayo. Bit-bit ang kanyang yaman. Ngunit sa halip na ilapat ang tinta sa papel, marahan ko itong itinupi. At sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan ko itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tila bawat hibla ng dokumentong yon ay isang bahagi ng aming masakit na nakaraan na ayaw ko nang balikan. Talia, bakit? Bulong ni Rafaelo. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Hindi sapat ang pirma sa papel para burahin ang 5 taon ng pighati, Rafaelo. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. At hindi rin sapat ang yaman mo para bayaran ang bawat luhang ibinuhos ko. Ang kalayaang gusto ko ay hindi nanggagaling sa'yo. Matagal ko na itong nahanap sa sarili ko noong nasa Cagayan ako. Lumapit ako sa kanya, hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng alam ang kanyang halaga. Kung gusto mo ng kapatawaran, hindi mo ito makukuha sa pamamagitan ng pagtakbo o pagtatago sa likod ng mga legal na dokumento. Kung gusto mo ng bagong simula, kailangan mong patunayan na nararapat ka sa buhay namin ni Luz. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Manligaw ka uli. Sagot ko ng may tipid ng ngiti. Simulan natin sa simula. Hindi bilang mag-asawang pinagbuklod ng utang, kundi bilang 2 taong gustong magkakilala ng totoo. Manligaw ka sa akin at higit sa lahat, manligaw ka sa anak mo. Lumipas ang mga buwan. Ang ospital ay naging isang malayong alaala at ang aming buhay ay dahan-dahang lumipat sa isang payapang bahay sa labas ng lungsod, malapit sa dagat. Nakita ko ang pagbabago ni Rafaelo. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuit at nakatali sa kanyang telepono. Sa tulong ng physical therapy, natutunan niyang maglakad muli gamit ang isang baston. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang hirap, pero hindi ko narinig ang kahit anong reklamo. Isang hapon, nakita ko siyang nakaupo sa damuhan, matiyagang tinuturuan si Luz kung paano magpalipad ng saranggola. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at baso ng alak ang hawak, ngayon ay puno ng kulay ng Crayola at dumi mula sa garden. "Papa, look! It's flying!" Sigaw ni Luz. Ang kanyang tawa ay humahalo sa huni ng mga ibon. Nakita ko ang paglingon ni Rafaelo sa akin. Sa kanyang mga mata, wala na ang venom. Tanging ang isang malalim na paghanga at pagmamahal ang nananatili. Isang gabi, habang kumakain kami ng simpleng hapunan na siya mismo ang nagluto, isang tinolang manok na medyo maalat pa ang sabaw, hinawakan niya ang aking kamay. "Talia, I realized something." Simula niya, ang kanyang boses ay banayad. "Noon, akala ko ang kapangyarihan ay nasa pera at sa pagiging kinatatakutan ng iba. Pero habang pinagmamasdan ko kayo ni Luz,
Na-realize ko na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng sariling kahinaan. Thank you for not giving up on me, even when I already gave up on myself. Hinalikan niya ang likod ng aking palad. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng respeto. Naramdaman ko ang kakaibang kilig. Isang pakiramdam na akala ko ay para lamang sa mga kwentong binabasa ko. Pero ito ay totoo. Ito ay amin. Hindi pa tapos ang panliligaw mo, Mr. Montesillo, biro ko. Kahit ramdam ko ang pamumula ng aking mga pispi. I know. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. And I'm willing to wait for the rest of my life. Sa mga sumunod na linggo, naging mas masigla ang aming tahanan. Ang aking Xiongdet ay muling nabuhay. Hindi na sa Maynila, kundi sa isang maliit na atelier sa tabi ng aming bahay. Ang mga kababaihan sa komunidad ay tinuturuan ko ng sining ng paghahabi. Habang si Rafaelo naman ang tumutulong sa pag-aayos ng mga dokumento at paghahanap ng mga merkado sa ibang bansa para sa aming mga gawa. Ang bawat hibla ng aming buhay ay unti-unti nang nagiging isang magandang disenyo. Ang pait ng nakaraan ay naging kulay na nagbibigay lalim sa aming kasalukuyan. Isang gabi, habang nakatayo kami sa balkonahe at pinagmamasdan ang malawak na dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumuhod si Rafaelo. Nang walang baston, nang may pag-iingat, at nang may buong katapatan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang aking lumang singsing sa kasal, pero ngayon ay may dagdag na isang maliit na brilyante sa gitna. Isang simbolo ng liwanag na nahanap namin sa gitna ng dilim. Tala, tawag niya sa aking bagong pangalan. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Will you choose to weave the rest of your life with me? Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking naging bagyo at naging silungan ko. Naramdaman ko ang hapdi ng saya sa aking mga mata. Yes, Rafaelo. 1,000 beses, yes. Ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at banayad na halik. Habang ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang palakpak mula sa tadhana. Ang aming kwento ay hindi natapos sa trahedya, kundi sa isang masayang paglalakbay na ngayon pa lamang tunay na magsisimula. At doon, sa ilalim ng pagbabantay ng mga bituin at himig ng dagat, ang bawat hibla ng aming buhay ay tuluyan ng nabuo bilang isang obra maestra ng pag-ibig at pag-asa. Sa aking mga mahal na tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama at pagdamay kay Thalia at Rafaelo hanggang sa huling yugto ng kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat salita, tila kasama ko rin kayong lumuluha at umaasa. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang ilarawan ang bawat hibla ng sakit nung mga sandaling tila wala ng liwanag sa buhay ni Thalia. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon, kundi isang pagkilala sa katatagan ng bawat babaeng Pilipina na marunong lumaban at muling bumangon mula sa sariling abo. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-ibig, gaano man ito nawasak ng puot, ay laging may paraan para maghilom. Ang patawad ay parang isang munting ilaw sa dulo ng madilim na lagusan. Maaaring mahirap itong hanapin, pero ito lang ang magliligtas sa atin mula sa pagkakakulong sa nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Sa gitna ng matinding pagkakasala, kaya mo rin bang magpatawad gaya ni Thalia? O naniniwala ka bang may mga sugat na sadyang hindi na dapat pang buksan muli? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng init at aral sa inyong puso, pakiusap ay i-like at i-share ang video na ito. Huwag ding kalimutang i-comment ang inyong saloobin dahil bawat opinyon ninyo ay mahalaga sa akin. Maraming salamat at hanggang sa muling pagkukwento ng mga huling hibla ng ating mga pangarap.